Okay guys, mag-update muna tayo sa mga OFW distress. So maraming salamat sa mga distress ni OFW Heart Asia kasi nag-update sila hanggang pag-uwi nila ng Pilipinas. Kasi yung iba pagka-uwi, hindi na sila nag-update sa kanilang mga advocate. Pero yung mga hawak namin is nag-update sila. So malalaman namin kung safe sila nakauwi sa ating bansa at pinauwi talaga sila ng kanilang mga amo. Pero lamang po akong gustong i-share sa inyo yung nangyari sa isang kababayan natin na umuwi kahapon. Pinauwi ng kanyang amo. Isa siyang household worker sa Riyadh. Si kabayan ay meron siyang sakit. Ang sabi niya sa akin, yung parang mattress niya is mababa, parang lumalabas sa kanyang puwerta. So, dinala siya ng kanyang amo sa hospital. So, advice ng doktor is kailangan siyang operahan or delikado yung mga ganong sakit. So, siguro si kabayan ay mabigat ang kanyang trabaho. Nagbubuhat ng mabigat. Kasi ang trabaho niyo naman is hindi lang naglilinis ng bahay, tama. Minsan, ginagawa niyo is nagbubuhat ng tubig. Umaakyat sa bubong ng bahay para maglinis. Buong kotse, buong garahe is nililinisan nyo, tama? So, nung nasa hospital ang ating kababayan, nalaman yata ng kanyang amo na operahan siya, yun ang advice ng doktor. Agad-agad itong di-discharge. Yun pala, meron na siyang plane ticket. Inagad siyang pauwiin. So, nilabas siya sa hospital, hinatid agad sa airport. Naka-uniform pa. Paika-ika ang ating kababayan. Maraming kababayan natin din ang tumulong sa kanya sa airport. Marami din akong kakilala at nagsabi sa akin na, Ma'am Jo, meron tayong isang kababayan dito na pinauwi ng kanyang amo. Naka-uniform, walang pera, paika-ika dahil galing siya ng hospital. So, tinulungan na lamang ito, binigyan ng pagkain at konting pera. Pero nakausap ko din yung OFW distress, yun nga ang sabi. So, dahil maraming nakakilala sa atin, nalalaman ko lahat kung ano ang nangyayari sa ating mga kabayan, lalong-lalo na sa mga household worker. Yung iba kasi, interesado lang sa mga grabe or yung mga urgent na tulungan. Pero kasi ako, lahat ini-entertain ko kahit konting bagay man lang yan, na kahit hindi i-report. Papakinggan kita kung ano yung problema mo kasi hindi naman lahat kailangang i-report. Minsan nag-a-advise din ako sa kanila na pag pumasok ka bilang isang OFW sa Middle East or bilang isang household worker sa bansang Saudi Arabia is hindi ganun kadali. Napakahirap. Pero marami din akong mga kaibigan na umalis lang noong nakarang buwan papuntang Saudi Arabia. Hindi sila naniniwala sa akin na ang kontrata is hindi talaga nasusunod. Eh ngayon, nandun sila, minessage ako. Ang sabi ko, nandyan na kayo, tapusin nyo ang kontrata nyo, wala na kayong magagawa. Yung sahod nila sa kanilang mga kontrata ay hindi nasunod. Or kahit ireklamo natin, meron silang kontratang pinirmahan. Pero kung alam nila ang karapatan nila, kahit hindi sila lumapit sa akin, pwede naman silang pumunta sa polo. Pwede silang pumunta sa embassy para magreklamo kung merong nilabag ang kanilang mga employer. So sa awa naman ng Diyos, mga mahal kong OFW, is nakauwi naman ng maayos ang ating kababayan na kahit galing sa ospital, kinuha, hinatid sa airport, pinauwi, walang pera, kahit ano, wala, naka-uniform pa, is nakarating naman siya sa Pilipinas. So pag ganito ang ginawa sa inyong mga amo, kung may mga kaibigan kayo na pinagkakatiwalaan, i-message nyo. Kung nasa airport na kayo, pwede kayong puntahan. O kaya mag-message kayo. Kung nasa Riyadh po kayo, kung nasa Riyadh kayo, pwede nyong kontakin si Ma'am Brenda Pascua. Nasa Riyadh po siya. O kaya i-message nyo po ako at ipapasuyo ko po kayo kay Ma'am Brenda Pascua. Isang magiting na advocate po sa Riyadh. So, nagpapasalamat ako sa mga OFW distress ko na kahit nakauwi na, nag-a-update pa rin sila sa akin. Yung iba kasi parang, hindi ko naman sinasabing walang utang na loob, pero pag once kasi na
inassist mo ang isang tao, syempre, obligasyon mong malaman kung ano yung nagiging sitwasyon niya, kung ano yung kalagayan niya. Hindi naman pwedeng inassist mo isang tao, tapos i-report mo is wala ka nang pakialam. Syempre, i-monitor mo ito hanggang makauwi ng Pilipinas. So, isa lamang si kababayan natin na hindi mapalad sa kanyang amo. Sobrang pagod siguro ito, kaya nagkaroon ng ganong sakit. Tapos yung nakausap kong OFW distress din na kasabay niya, bago siya pinauwi, pinahubad muna, hinalughog lahat ng mga bagahe para i-check kung meron siyang ninakaw. Ganun naman ang ugali nila, wala silang tiwala. Lalong-lalo na pag may binigay sila mga gamit. Huwag niyong kunin. Kasi at the end of the day, na pag-uwi siya ng Pilipinas, pwede kayo sabihin, kinuha mo yan. Kasi maraming ganitong mga OFW na pagbago si worker, binibigyan ng mga gamit. Kinukuha naman nila. Siyempre tayo, pag may nagbigay ng mga gamit ganyan, masaya tayo. Siyempre, feeling natin mahal tayo ng ating mga amo. Pero minsan kasi, yan lang ang ginagamit nilang patibong. Pero depende rin siguro yan sa mga amo. Pero pag ako, kung isa akong household worker, kung may bibigay sila, lalong-lalo na pag mga alahas o mga gamit na mamahalin, hindi ko kukunin. Kasi alam ko, baliktad yung utak nila eh. Yung mga sinasabi ko is, paalala lang or nagsasabi na mag-ingat. Kasi hindi natin kauri mga yan or kaugali. Kaya kung may binigay sila sa inyo, pwede naman kayong tumanggi. Hindi naman masama na hindi nyo kunin. Pero kasi sa kanila, pag may binigay sila at hindi mo tinanggap, parang pangbabastos sa kanila. Pero ipaliwanag mo naman sa kanila kung bakit ayaw mong kunin. Sabi sa akin nung isang kababayan natin, sa Riyadh pa rin siya. Ay, nako, Ma'am Jo, grabe ang naranasan ko sa aking amo. Pauwi na ako lahat. Pinaghubad pa ako. Binuklat lahat ng mga maleta ko. Para makita nila na wala akong kinuha kanya. Sabi ko, hayaan mo na yun. Kung ano yung nangyari sa'yo, pagdasal mo na lang. Sabi ko sa kanya. At least, nakauwi ka ng Pilipinas ng maayos. So, bawat OFW, iba't ibang kwento ng buhay. Bawat OFW, may kanya-kanyang naranasan sa kanilang mga amo. So, hindi ganun kadali. Yung mga iba swerte. Lalo na may mga bait ang amo. Kaya nga sabi nila, ang isang OFW is paswertehan lamang. Pero gusto ko lamang i-share sa inyo yung mga naranasan ng iba. Para yung mga gustong mag-abroad is maging handa. Hanggang dito na lamang po ang aking update para sa ating mga OFW distress. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Juency Fernandez po.